Ating pong paksa sa araw na ito ay patungkol sa life after death. Napakahalaga po na malaman natin ito sapagkat ito po ay tumutukoy sa buhay ng walang hanggan. Marami po sa atin ang nagtatanong na ano ba talaga ang mangyayari kapag tayo ay namatay? Talaga bang may buhay pagkatapos ng kamatayan? Madalas natin itanong sa ating mga sarili na totoo ba na may langit at impyerno? Sa panahon po natin ngayon, maraming tao ang hindi naniniwala sa life after death. Maraming tao ang hindi naniniwala sa huling paghuhukom na magaganap pagkatapos ng panahon nating ito. Ang kamatayan ay maaaring isa sa mga iniiwasang topic ng tao. It is a very sensitive issue at magkakaiba ang opinyon ng bawat tao sa usapin na ito. Para sa marami, ang kamatayan ay nababalot ng misteryo, nababalot ng pangamba, kawalan ng katiyakan, at kawalan ng pag-asa. Ang iba ay naniniwala na ang kanilang mga namatay na mahal sa buhay ay hindi pa patay. Ngunit sa halip ay naninirahan daw kasama nila o nasa ibang dako. Milyon-milyon na tao ang nalilito patungkol sa issue na ito. At mahalaga po na malaman natin ang tamang paniniwala patungkol sa kamatayan sapagkat ang tamang paniniwala ay magkakaroon ng lifetime effect sa kung ano ang mangyayari sa atin sa hinaharap. Kasi kapatid, kapag mali po ang katuruan, ito po ay nagdudulot ng maling paniniwala. At ang maling paniniwala ay nagreresulta sa ating kapahamakan. Ngayon, sa seryosong pag-aaral natin sa paksang ito, ay magbibigay sa atin ng eksaktong sinasabi ng Diyos patungkol sa paksang ito. Ihanda po natin ang ating mga Bible. Sinasabi po sa banal na Biblia na ang buhay ng tao ay maikli. Basahin po natin ang aklat ng James chapter 4 verse 14. Sabi po dito, "Why? You do not even know what will happen tomorrow. What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes." Yan po. Sa wikang Tagalog po, hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang bukas ninyo parang usok lamang. Sandaling lumilitaw at agad nawawala. Sinasabi sa talata na inihahambing ang ating buhay sa isang singaw, sa isang usok. Ito po ay naglalarawan kung gaano kadali, kung gaano kaiksi ang ating buhay sa mundong ito. Minsan po kasi, ang feeling natin, sa buhay ay walang katapusan. Parang walang hangganan. Parang feeling natin, forever na tayo sa mundo. Hindi po. Very clear po na sinasabi sa Bible na life here on earth is temporary. Life is short. Life is like a vapor that appears for a little while and then it's gone. Ganyan po. Ang banal na aklat, ay pinapaalalahanan tayo na kung iahambing natin ang buhay natin dito sa mundo ay para lang daw isang hamog sa umaga at kapag nasinaga ng araw ay nawawala. Ganyan po. Ganyan po dinidescribe ng Bible ang buhay natin sa mundo, which is true. Mga minamahal ko't mga kapatid, kausap mo pa lang sa telepono, kinabukasan, patay na. Nag-post pa lang sa FB, sa Facebook, mababalitaan mo, wala na. Natulog lang nung gabi, bukas ng umaga, hindi na nagising. Parang kailan lang na tayo, mga bata pa, at nahingi pa ng mga pera sa magulang natin, pambawon sa school. Ngayon, tayo na ang nagbibigay ng pera sa mga anak natin. And maybe yung iba sa atin, may mga apo na, mga lola't lola na sila. Napakabilis po at napakaikli ng buhay sa mundo. Kaya mga kapatid, it's important to realize, it's important to recognize the brevity of life, yung kaiklian ng buhay, upang hindi natin sayangin ang oras na binigay sa atin ng Panginoon. The Bible says in the book of Job, chapter 14, verse 2, "They spring up like flowers and wither away, like fleeting shadows. They do not endure." Ang sabi po ni Job, na ang buhay daw po ng tao ay maikli lang. Parang bulaklak na namumukadkad, nalalanta, at nalalagas.
parang aninong nagdaraan at naglalaho. Ganyan dinidescribe ni Job ang buhay ng tao, na ang buhay ng tao ay maikli lamang. No, if we're going to compare it to eternity, kahit na umabot pa tayo ng 100 years or 120 years dito sa mundo, ay isang maliit na butil na alikabok kapag inilagay sa sukat ng kawalang hanggan. No? Ganito lang kaikli yung 100 years compare sa eternity. Ganyan lang po, kapatid. Katulad ni Job, lahat tayo ay may ganitong katanungan. Ano nga ba talaga ang mangyayari sa atin pagkatapos nating mamatay? Iisa lang ba ang patutunguhan natin, mga tao? O magkakaibang lugar tayo? Mayroon ba talagang langit at impyerno? Yan po ang ating pag-uusapan sa oras na ito. Mga minamahal ko't mga kapatid. No, sinasabi po sa Bible na ang tao ay hindi lamang mabubuhay sa pansamantala dito sa lupa, kundi mayroon po tayong magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos sa langit. Ayon sa kasulatan, no, sa John chapter 5 verse 24. Very truly, I tell you, whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life and will not be judged but has crossed over from death to life. Ang sinumang nakinig sa salita ng Diyos at sumasampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan, kundi makakatawid na siya sa buhay, mula sa buhay sa kamatayan. Ngayon, ang tanong, ano ang ginawang hakbang ng Panginoong Jesus upang tayo magkaroon ng kaligtasan? Ang Panginoon, anong ginawa ng Panginoon? No? Ano yung hakbang na ginawa niya para tayo magkaroon ng kaligtasan? No? Si Jesu Kristo, no, ay Diyos na nagkatawang tao, bumaba sa lupa upang bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Sinugatan siya, no, dahil sa ating mga pagsuway, binugbog siya dahil sa ating mga kasalanan. Ang parusang kanyang tiniis, ang siyang nagpabuti sa ating kalagayan, at sa pamamagitan ng kanyang mga latay, gumaling tayo. Amen, hallelujah. Napakabuti po ng Panginoon, napakabuti ng Diyos. Tiniis ni Jesus ang parusang dapat sana para sa atin, no? At inihandog niya ang kanyang buhay para sa atin, no? Ngunit pagkatapos ng 3 araw, nabuhay siyang muli. Ito yung isang patunay na napagtagumpay na niya ang kamatayan. Nanatili siya sa mundo sa loob ng 40 days at nasaksihan ng libu-libong tao ang kanyang pag-akyat pabalik sa langit. No, ang sabi sa Romans chapter 4 verse 25, He was delivered over to death for our sins, was raised to life for our justification. No? Ipinapatay siya dahil sa ating mga kasalanan at muling binuhay upang tayo mapawalang sala. Amen po. Hallelujah. Ito po yung muling pagkabuhay ni Jesus. No? Ang napakahalagang pundasyon ng ating pananampalataya. At bakit mahalaga? Dahil sa muling pagkabuhay ni Kristo mula sa mga patay, ay tayo rin ay naniniwala na mabubuhay tayong muli gaya ni Kristo. No, now, bakit ang tao mayroong kamatayan, no? Na-discuss ko na po ito nung last preaching ko po about salvation. Pero I will discuss it again para mas malinaw ang ating talakayan. Okay po? Ang kamatayan ay dumating sa tao dahil sa pagkakasala ni Adan, na siyang ating pinagmulan. Tama po. Kasi alam nyo, mga kapatid, ang original design ng Panginoon sa ating mga tao ay walang physical na kamatayan, walang paghihirap, walang magkakasakit. Ngunit, nang sumaway ang unang magulang natin na sila Eva at Adan, ay pumasok ang kasalanan. No? Sin entered the world. Itong kasalanan na ito, no, ay naminana natin ngayon sa ating mga magulang. Ang tawag po dito ay minanang kasalanan. No? Hindi pa tayo pinapanganak sa mundo, ay makasalanan na agad tayo. Kaya nga, sabi sa Romans chapter 3, verse 23, For all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat ng tao sa mundong ito ay nagkasala at walang sino man ang matuwid at makakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang kasalanan natin, ang siya naghihiwalay sa atin sa Diyos. No? At kung hindi mo masusolusyonan na ang ating kasalanan, ay siyang magdadala sa atin ng walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos. Ang walang hanggang pagkahiwalay nito, yung tinatawag na separations,
ay tinatawag na impyerno, na nilalarawan sa Biblia na apoy na hindi namamatay. Basahin po natin ang Revelations chapter 20 verse 14 to 15. And death and hell was cast into the lake of fire. This is the second death. And whosoever was not found in the book of life was cast into the lake of fire. Malinaw po na sinasabi sa talata na itatapon daw po sa lawang apoy ang sinumang hindi nakasulat sa pangalan ng aklat ng buhay. At ito po ay tinatawag na pangalawang kamatayan. Ngunit, ang lahat ng naging kabilang na sa pamilya ng Diyos, yung pong mga tumanggap kay Jesucristo bilang kanilang Diyos at tagapagligtas, ay bibigyan ng buhay na walang hanggan o yung tinatawag na langit. Kung papaanong muling binuhay ng Diyos, si Jesus, tayo din ay muling bubuhayin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Amen po. Hallelujah. Praise the Lord. Napakalinaw po na itinuturo ng Biblia na sa huli, meron lamang dalawang pagpipilian kung saan tayo mapupunta pagkatapos ng kamatayan. Langit o impyerno. Alin sa dalawa? Kapatid, ang bawat isa sa atin ay dapat magdesisyon para sa buhay ng walang hanggan. Sinasabi sa Biblia, sa Hebreo chapter 9 verse 27, itinakda sa mga tao na sila'y minsang mamamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. No? Ang mga itinuturing na matuwid ay pupunta sa langit para mamuhay doon ng walang hanggan. Ngunit, take note po, ngunit, ang mga masasama at hindi sumasampalataya kay Jesus ay itatapon sa dagatang apoy para parusahan habang buhay. For life na po, mga kapatid. Ang impyerno po ay hindi isang katang-isip lamang. Totoo po na may impyerno. At ito po ay isang pisikal at tunay na lugar. Ito'y lugar kung saan daranas ang mga tao ng habang buhay na parusa doon sa kumukulong apoy. No, katunayan, ang sabi sa Mateo chapter 13 verse 42, ihahagis nila ang mga ito sa lumalagablab na apoy na pugon, at doon ay mananangis sila at mangangalit ang kanilang mga ipin. Ganun po kainit sa impyerno. At dinidescribe din na sa aklat ni Marcos chapter 9 na ito'y lugar kung saan ang uod at apoy ay hindi namamatay. Imagine po ninyo, mga kapatid, kung gaano kahirap ang sitwasyon kapag po tayo ay mapunta sa impyerno. Alam nyo, sa totoo lang, ang Diyos ay hindi natutuwa sa sinumang mapupunta sa impyerno, kundi nais niyang talikuran natin ang ating mga kasalanan at magbalik loob tayo sa Kanya upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ngayon, sa anong paraan ba para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan? Ang tanging paraan lamang upang magkaroon tayo ng buhay ng walang hanggan ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo na anak ng Diyos. Sinabi mismo ni Jesus sa John chapter 11 verse 25 to 26, I am the resurrection and the life. He who believes in me will live, even though he dies, and whoever lives and believes in me will never die. Malinaw po na sinasabi sa talata na siya ang muling pagkabuhay. Ang sinuman na nananalig sa Kanya kahit namatay ay muling mabubuhay. At sinumang nabubuhay na nananalig sa Kanya ay hindi mamamatay kailanman. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang Diyos. Kasi, kapatid, ang kaloob na buhay na walang hanggan ay walang bayad. Libre ito. Libre po ito. It's free. Ang gagawin mo lang ay tanggapin ito. Ngunit, kinakailangan natin na pagsisihan natin ang ating mga kasalanan, ihandog natin ang ating sarili sa Diyos, at magbagong buhay na tayo. Sinasabi rin sa Juan chapter 3 verse 36, ang sumasampalataya sa anak ng Diyos, no? Sino ang anak ng Diyos? Si Jesus. Ay may buhay na walang hanggan. Ngunit, ang hindi sumusunod sa Kanya ay hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan, kundi mananatili sa Kanya ang galit ng Diyos. Kasi alam nyo kapatid, wala nang pagkakataon na para pa tayo magsisi kapag tayo ay patay na. Hindi na tayo makakapagsisi noon. Huli na ang lahat.
Kaya hanggat may panahon pa, hanggat buhay pa tayo, magsisi tayo sa ating mga kasalanan. Nag-aantay lang si Lord na lumapit tayo sa Kanya. Gusto niyang lumapit tayo ngayon sa Kanya. Ngayon na. No, kung tatanggapin natin na ang kamatayan niya ang siyang naging kabayaran para sa ating mga pagsuway sa Kanya, ay tinitiyak ng Diyos sa atin na magkakaroon ng tayo ng buhay na walang hanggan. Amen po. Hallelujah. Praise the Lord. Ngayon, kapatid, I will going to ask you a personal questions. Saan ka pupunta kung ikaw ay bawian ng buhay ngayon? Langit ba o sa impyerno? Pero, sa pamamagitan ni Jesucristo, may iwasan mo ang impyerno. Tanggapin mo si Jesucristo bilang iyong Diyos at tagapagligtas. At sinusigurado ko sa iyo na langit ang iyong huling hantungan. Ngayon, kung hindi ka magsisisi o nireject mo si Jesus, ay wala kang ibang patupuntahan kundi doon sa dagat-dagatang apoy sa impyerno. Kapatid, kung nais mong tanggapin si Jesucristo bilang iyong tagapagligtas, narito ang isang simpleng panalangin. Kung gusto mo, sumunod ka sa akin. Dakilang Diyos Ama, inaamin ko po na ako'y isang makasalanan. Lubos ko pong pinagsisisihan ang lahat ng aking kasalanan. Panginoong Hesus, tinatanggap kita bilang Panginoon ko at tagapagligtas. Nagtitiwala po ako nang dahil sa iyong kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo, ako na makasalanan ay ligtas na sa impyerno. At ngayon, ako'y pinangakuan mo na sa langit mo dadalhin. Maraming salamat po